Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid na Operian. Nandito po nga tayo ngayong gabi at welcome po ang lahat. Nandito tayo ngayon sa ating weekly task o weekly schedule sa ating Torah study ngayong gabi. Napakaganda ng paksa natin ngayong gabi entitled Leadership Mentoring. At nais ko palang batiin ang ating King OHC at ang ating Prime Minister BM Sinin at sa lahat ng mga priesthood. So, welcome po at magandang gabi sa inyong lahat. At of course, wag nating kalimutan yung nasa loob ng Facebook Live at sa loob ng Zoom. Magandang gabi sa inyong lahat at welcome po kayong lahat dito sa ating programa ngayong gabi. Ito pala ang inyong lingkod, Ronnie Calamayo from Dabnor. At mga kapatid, nais ko pong tawagan ang ating speaker ngayong gabi. Ang ating King OHC. Okay, nandito na pala ang ating Prime Minister. Nais ko pong tawagan po natin ang ating Prime Minister BM Sinin, ang ating speaker. Dalawa pong speaker natin ngayong gabi, mga kapatid. Prime Minister BM Sinin at ang ating King OHC. Nandito po sila ngayong gabi. Prime Minister BM. Opo, sige po. Magandang gabi po sa ating mahal na hari, King OHC, sa Joshua na namamahala po ng ating mga training sa Ministry of Education, sa MCIT, at sa lahat ng mga ministries natin sa Kingdom. Ganon din, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga officers natin na nandito sa gabing ito. Salamat sa inyong panahon, salamat sa inyong oras, at salamat sa inyong pagpapagal. Sa mga kapatid natin na nandiyan galing pa sa ibang bansa, welcome po. Salamat din po sa pagbibigay ninyo ng panahon dito sa ating mga tatalakayin ngayong gabi. Yun. Sa gabi pong ito ay ang ating mahal na hari ay magiging siya po ang ating main speaker sapagkat napakahalaga po ng kanyang mga tatalakayin sa iba't ibang fields na dapat natin mapaghandaan sa ating mga sa ating mga biblical feast, mga kaganapan ayon sa mga revelations, mga pagtutuwid ng mga dati na natin ginagisna ng maling-maling aral na nagkaroon ng revelation sa ating mahal na hari. Ganon din po marahil sa aralangan ng politics na kakaharapin natin. Mahigit sa buwan mula sa araw na to. Kaya brace lang po. Welcome po sa inyong lahat. At kung handa na po, kung okay na po sa mahal na hari, ay ibibigay po natin sa kanya ang mikropono at ang pagtatalakay. Salamat po. Thank you very much, Brother Priest Senen. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. So, medyo marami akong gustong iparating sa inyo ngayon. At anyway, nandiyan naman si Dato, magpapaalala ako mamaya sa mga verses. Una is sana kayo ay naka-attend sa celebration ng ating feast of Abib, yung first day of the first month of the year. So, syempre, that is our new year, which is the day after the first weekly Sabbath natin. So, I hope everyone is aware na tungkol sa Sabbath natin, yung ating weekly Sabbath. Ngayon, may gusto kong talakayin. Medyo papasok ako in detail
dito sa ating padating na Passover because it's barely a few days. So, ilang days na lang? 10 days? Tama ba? Anong petsa ngayon? Kasi on the 14th day of the first month is our celebration of the Passover. So, it is on the night, sa gabi ng ika-14 na araw ng Abib. So, will be the Passover. Ngayon, tulad ng i-release ko na sa ibang mga priest before, na sinabi ko na malaki ang magiging changes, pero ito hindi ko na ito tatalakayin sa YouTube. Hindi ko na ito ilalagay doon. Kasi bahagi na ito nung sinabi ko noon na ang mga susunod kong mga revelations ay para na lang sa kawan. Dahil para sa mga naghahanap ng katotohanan, sapat na, sobra-sobra na actually yung inilagay natin sa YouTube. So, ang iba, ginagawang pang-entertainment yun, kaya hanap ng bagong upload kasi sila inalilibang. So, naglilibang lang po sila. So, hindi ako magpapagapagod para doon sa mga naglilibang lamang. They are looking for entertainment. So, why should I entertain them? So, marami naman pwedeng panoorin sa YouTube para sila ay mag-enjoy. Yun lang naman ang hanap siguro ng iba. Otherwise, lahat ng nai-upload sa YouTube ay sapat na. So, sa mga dati nang nagpa-practice ng Passover last year, yung ginamit natin, magsimula ako sa basis. Bakit natin sineselebrate ang Passover? Bakit? Dapat pa bang i-celebrate ang Passover? So, depende sa inyong orientation ang iniisip ninyo. Pero sana, wala sa inyong may baon dito ng doktrina ni Pablo. Kung binasa natin o nabasa na natin, lahat ng kautusan na may kinalaman sa mga feast, sa dulo nun, na andon ang salita ng Aba. Nang sabi niya ay, do this from generation to generation. Ibig sabihin, hanggat may natitirang Israelite, gagawin yan ng mga natitirang Israelite. Hanggat may generation na natitira, gagawin yan. So, ibig sabihin, ng generation to generation, dahil hindi naman tinunaw lahat ang Israelite, nandito tayo, forever po, gagawin yan. Lahat po ng feast, walang pinagkaiba. Kahit anong feast, applied po ang from generation to generation. Mamaya ibibigay ko na lang sa inyo or the priests maybe can help me.
Priest Simri is there? Nandiyan ka ba, Priest Simri? Leviticus 23, if hindi ako nagkakamali. Lahat ng mga feast na ginagawa natin, from generation to generation. Marami din sa Exodus. Nandiyan din ang Passover, from generation to generation. So bakit natin ginagawa? Mag-focus lang ako muna sa Passover. Bakit natin ginagawa? Nung time na ang mga Israelites ay lalabas na sa Egypt, iniutos sa kanila na mag-prepare sila ng Passover lamb, tupa. At ang sabi, ito ay alagaan at ito ay kakatayin on the twilight of the 14th day. So twilight is towards the night na ito. Mga bandang hapon, doon sa mag-aagaw na ang liwanag at dilim, kakatayin, tapos ang dugo ay ipapahid sa mga lentils ng ano ba sa Tagalog ang lentils? Sa mga wall po, sa may di ba may frame ang pintuan? Doon sa frame, sa labas. Sa frame ng mga pintuan doon lalagay ang dugo. Then iihawin nila ang tupa at sa gabi, yun ang pagsasalo-saluhan nila sa midnight, on or before the midnight. At kakain nila yun na hindi sila lalabas ng bahay. So doon lang talaga sila sa loob ng bahay. Dahil iikot ang angel of death at papatayin yung mga firstborn ng sino mang pamilya. Take note ha, kasama Israelite. Kung hindi susunod doon sa instruction na yun, mamamatay ang firstborn. So nangyari yan. Israelite man o Egyptian, kung hindi sinunod ang instruction, namatay ang firstborn. So ang pinaka-highlight dyan is yung pagkamatay ng firstborn ng Pharaoh sa palace. So kinain nila ang tupa with bitter herbs. Kasabay nun, ang Passover bread, yung unleavened bread, yung tinapay na walang libadura. So yan po ang pinaka-brief recall ng story na yan. So that is about the lamb. Paano yung unleavened bread? Nasusulat dyan. On the 14th day, alisin na daw lahat ng anumang may libadura. Yung mga libadura, ilabas ng bahay. That is on the 14th day. So akala ng iba, preparation na yon. Day of preparation pa lang. Hindi po day of preparation yan. That is actually part ng isang 1 week na observation of the feast of unleavened bread. So sa umaga pa lang, pinaalis na ang mga
produkto o anumang pagkain na may libadura o ginamitan ng libadura. Kasama po dyan, kasama po dyan ang ating mga wine. Hindi lang po bread, kundi wine. Kasama din dyan, ito ang nakaligtaan natin, vinegar. Yan ang nakaligtaan last year. Ang vinegar po ay fermented drink na ginamitan ng yeast. Kung walang yeast, walang vinegar. Two-step fermentation po yan. So kasama po ang vinegar na aalisin natin. Last year, nakaligtaan natin ang vinegar. Pero okay lang. Kasi nasa stage of refining tayo. We are on the learning stage. So isipin na ninyo, gumawa na kayo ng listahan, make a checklist, titigan ninyo lahat, aling mga produkto sa inyong kusina ang ginamitan ng libadura. Ilabas na po sa 14th day. Ngayon, titingnan naman natin ano ang ating activities. Alam ko may mga nagtatanong dyan, saan ba dapat gawin ang observation o celebration ng Passover? Sa bahay ba o sa templo? Saan ba talaga? Last year, nung ginawa natin ito, kasagsagan po ito ng lockdown noon ng COVID, kung naalala nyo pa. So I said, gawin natin sa bahay. Dahil hindi naman pwedeng magtipon-tipon noon. So sa bahay po natin ginawa. Dahil sa totoo lang naman, even the Israelites, saan ba sila nagsagawa ng Passover? Hindi ba sa bahay? Nasa loob ng bahay? Sarado? Dahil umikot ang angel of death. So sa loob ng bahay. Panahon ng Messiah sa New Testament, kung maalala ninyo, nagpahanap si Messiah Hawashai ng isang lugar, a very private place, kung saan makakasalo niya ang kanyang mga disipulo for the last time. At ang nakuha nila ay upper room, parang may bahay na mayroong mezzanine. At doon nila ginawa sa mezzanine yung kanilang Passover. So sa atin ngayon, how do we celebrate? Ito po ang advice ko dyan. Yung mga malalayong lugar, gagawin nyo po yan sa inyong bahay. Kung meron kayong mga kapitbahay na kasamahan na rin, pwede nyong gawin yan nang sama-sama kayo. Yung mga makakapunta sa inyong mga house of prayers, do it in your house of prayer. Kasi kung titingnan ninyo, ang mga Israelites,
celebrate niyan, they do it together. Yung hindi makakapunta sa bahay, kasamang inyong mga pamilya and relatives, nakasamahan natin sa pananampalataya sa loob ng covenant. So, I hope klarado po tayo dyan. Venue, saan gagawin? Ngayon, kung papansinin ninyo, kumain sila ng tinapay na walang libadura. Kinagabihan yon ng 14th day. So, tandaan ninyo ha, dalawa ang tumatakbo na utos dyan. Number 1 na utos, huwag kayong kakain ng anumang may libadura. Itapon ang mga libadura simula sa pagsikat ng araw ng 14th day. That is the first utos. Pangalawang utos, simula sa gabi ng 14th day, kayo ay kakain ng tinapay na walang libadura. Dalawang utos yan. At kakainin natin yan all throughout ng ating celebration hanggang sa 21st day ng gabi. Nakuha niyo po? Nasundan niyo? Nandyan po yan. Talagang until or up to the 21st day ng unang gabi. Ay ng Abib, ng unang buwan. I-observe natin ang dalawang utos na yan. Hindi tayo kakain ng anumang may libadura at tayo ay kakain ng tinapay na walang libadura. Sisimulan ang hindi pagkain ng anumang libadura mula sa 14 ng umaga pa lang kasi ipinapatapon na nga. At ang pagkain ay sisimulan natin, ang unang hain ng pagkakain natin ay sa 14th day ng gabi. That is the Passover. At diretso yan hanggang sa 21st day. So kung bibilangin ninyo, kukumplituhin natin ang 7 days. So ilang oras ang 7 days? 24 times 7. 168 hours. 168 hours, walang libadura. 168 hours na kompleto, kakain tayo ng tinapay na walang libadura. May mga nagtatanong sa akin, yun lang daw ba ang kakainin? Hindi po. Pwede tayong kumain na regular meals natin. Kanin, pwede. Root crops, pwede. Kahit ano, pwede. Kasi ang pinagbabawal lang naman dyan is yung may libadura o ginamitan ng libadura. I hope clear na tayo dyan. Sana wala nang magtatanong mamaya kung pwede ba ang ganito, pwede ba ang ganon. Klarado po ha, klarado. Pwedeng kainin kahit ano. Ano ang bawal? Ang may libadura. So, araw-araw ba kakain tayo ng tinapay na walang libadura? Yes. Hindi na ba tayo kakain ng ibang pagkain? Hindi po ganon. Pwede pong kumain ng ibang pagkain basta walang libadura. Provided, kakain din tayo ng tinapay na walang libadura as observation. So I hope klarado ang tungkol sa unleavened bread. Ngayon, pag-uusapan natin yung inumin. Last year, hindi pa po revealed sa akin. Late na ang revelation.
na hindi tayo dapat gumamit ng grape juice na sumisimbolo sa dugo ng Misaya. Kasi in essence, iniinom natin ang dugo ng Misaya. But rather, ang gagamitin natin ay tubig. Ngayon, napakarami po ng dyan, ng mga verses dyan. Ipabibigay ko sa inyo sa mga priests na puro living water ang sinasabi. I will give you one example. Noong kausap ng Misaya, ang isang Samaritana, nasa balon sila. Sabi ng Misaya, pahingi ako ng tubig. Gusto kong uminom. Ang sagot ng Samaritana, bakit mo ako kinakausap? Hindi ba't ikaw ay Hudyo at ako'y Samaritana? Hindi tayo dapat nag-uusap. Ang sagot ng Misaya, kung kilala mo lang sana ako at kilala mo rin kung sino ka, di sanay nakahingi ka sa akin ng tubig, living water, na magbibigay sa iyo ng eternal life. So ano ang sinabi? Living water. Isang example po yan. Almost 10 verses ang matatagpuan natin mula sa Old Testament na ang sinasabi ng Misaya is may ibibigay siya na living water na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. So mamaya ibibigay ng mga priests lahat yung mga verses na yan. I will give you the living water. So sa oras na yun, hindi pa binigay ng Misaya, wala pa siyang binibigyan. Dahil ang programming ng Misaya, ibibigay niya ito bago siya umalis. Dahil ang sabi ng Misaya, ako ang living water. At pwede kayong humingi sa akin, sa sino mang nauuhaw, pumunta kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng living water. So hanggat nandyan ang Misaya, hindi pa siya nagbibigay ng living water. Dahil nandyan siya, kasama nila . Lalapit ka lang sa kanya. So kailan niya itinuro at ibinigay ang living water? Nung alam niyang aalis na talaga siya. Kasabay nun, laging partner ng living water, ang bread of life. Yung bread of life, ang sinasabi ng mga Misaya, I am the bread of life from heaven. Ako ang tinapay ng buhay na nagmumula sa langit. So magka-partner, living water and the bread of life. Ngayon, yan po ang sinasabi mula sa Old Testament, dahil hindi naman nawala sa eksena ang Misaya. Akala natin sumulpot lang sa New Testament. Mula sa Old Testament, nandyan ang King Yahawashai. Mula sa paglabas nila sa Egypt, King Yahawashai na ang kasama nila. Di naman ang ama, yung anak. Dahil ibinigay ng ama ang mga Israelites sa kanyang anak. So ang kumuha mula sa Egypt ay yung anak.
So kasama sa Old Testament, hindi lang napapansin. Kaya sa Old Testament, maraming verses doon na living water pa rin and bread of life. Nandun. Pagdating sa New Testament, yun din ang sinasabi ng Messiah. I will give you, bibigyan ko kayo ng living water at bibigyan ko kayo ng bread of life. Ni minsan, hindi sinabi ng Messiah na inumin nyo ang aking dugo at kainin nyo ang aking laman. Wala po. Wala. Maliban doon sa verse sa Matthew at saka sa Mark yata yun, na dinidescribe yung Last Supper. Ang isinulat doon, inumin nyo itong grape juice, sumisimbolo sa aking dugo, inumin nyo ito. At itong tinapay ay ang aking laman, kainin nyo ito. Doon lang. But all throughout the Bible, ang mga nasusulat ay living water and bread of life. We will stick on that living water and bread of life. Yun ang gagamitin natin ngayon sa Passover. Dahil ang pag-inom ng living water at ang pagkain ng bread of life na consecrated ay yun ang sinasabi ni Messiah Yahawashi na do this in memory of me. Do this in remembrance of me. Gawin nyo ito para maaalala nyo ako palagi. Saan niya nag-ugat? Doon sa paglabas nila ng Egypt. At nung dumating dito ang Messiah, sinelebrate niya rin yan. At inihabilin na wag nating kalilimutan. So I hope malinaw sa inyo ang tungkol sa living water and the bread of life. Ngayon, sino naman ang umiinom ng dugo ng Messiah? Kasi yun ang ginagawa ng mga Christians. Kukuha ng grape juice at sasabihin, ito ang dugo ni Exto. Inumin ninyo. Basahin ninyo sa Book of Revelation. Yung harlot woman. Anong sabi? Ang harlot woman ay lango sa dugo ng Messiah at sa dugo ng mga banal na propeta. Mga banal na tao. So sino palang umiinom ng dugo ng Messiah at dugo ng mga banal na tao? Mga Israelites ba? Hindi. Babylon. Kaya makikita ninyo yan sa mga Babylonian churches. You name it. Mula sa Adventist. Babylonian. Umiinom ng dugo. Anong sabi tungkol sa kanila sa Book of Revelation? Lango sila sa dugo ng Messiah. Drunk with the blood of the Lamb. Sino ba ang Lamb? Hindi ba't ang Messiah yon? So clear po, ang uminom ng dugo ay ang mga Babylonian churches. Hindi tayo dapat makilango sa pag-inom ng dugo ng Messiah. Kaya nga pababagsakin ang Babylon kasi lango sila sa dugo ng Messiah at sa dugo ng mga banal na tao, ng mga propeta. And historically, mga Romano umiinom dugo ng mga gladiator noon sa Roman Coliseum. Iniinom nila. Kasi ginagawa nilang parang manok na sinasabong ang mga gladiators noon. Yung tatamaan,
na mamamatay, ginigilitan nila. At diretso para silang mga vampire, sinisip-sip na ang dugo habang sumisirit sa leeg ng mga gladiators. They are drunk with the blood of the Lamb and the blood of the holy people. Historically and biblically, the Babylonians yan. Itong mga Romans, kung ano-ano mga lahi na sinasabi nyo, isa lang naman yan, isang pamilya yan. Iisang pamilya yan. Magkakapatid yan. Lahat yan ay anak ng harlot woman. Kaya pare-pareho ang kanilang mga gawain. Pare-pareho ang kanilang mga ritual. Ritual na ipinasok nila dyan sa Matthew at saka sa Mark. Kaya pati tayo ay nadayaan. Pero kagaya ng sinabi ng Aba, na ang mga righteous na tao, ang mga taong nagpasakop sa kanyang covenant, ay hindi niya papayagan na maliligaw. That is why the revelation dumating sa akin, baguhin yan. So nagkasala ba tayo for last year? Technically, mali ang ginawa natin. But we are not condemned. Hindi tayo kinundina. Bakit? Alam ng Aba na ang puso natin ay naghahanap ng righteousness. That absolves us. Automatic ang kapatawaran ng Aba. Dahil tinitingnan niya ang sa puso. Naghahanap ka kung ano talaga ang righteous, ano yung totoo. Kaya lang hindi mo pa alam, hindi pa nare-reveal sa'yo. Kaya ganito ang ginawa mo. Maintindihan niya yun. Because we are righteous. Yan lang po ang kaibahan. So hindi na po tayo iinom ng dugo. At hindi na natin ngangat-ngatin ang flesh ng Messiah. As symbolized by the unleavened bread daw. At yung dugo is symbolized by the grape juice. Gone with the grape juice. At ang unleavened bread is the bread of life na sinasabi ng Messiah. Sabi niya, I bring you the living water. I will give you the living water so that you will have eternal life. I will let you eat the bread of life, the one from heaven na dala ko, para kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So may mga gray areas lang dyan sa translation. And we will examine that word na I am the bread of life. Baka ang sinasabi is, I bring you the bread of life. Magkaiba kasi yun eh. But that is translation issues and we will examine that sa nire-revise natin sa Torah. But one thing is sure, siguradong sigurado, hindi tayo iinom ng dugo dahil ang umiinom ng kanyang dugo ay ang mga Babylonians, literally and symbolically ngayon. Actually, I have this thinking na nung tinusok ang Messiah, yung sabi nila na nakadilat ang mata, yung bulag na sundalo na na-splash sa mukha, yung dugo. Tingin ko talagang tinusok na yun at gumanga sa doon para saluhin. Because that is what they do. Even in Roman Coliseum, yun ang ginagawa nila. Sa mga gladiators, tinutusok nila, ginigilitan nila habang nakanga sila at iniinom, sinasahod sa bibig ang dugo. So what I'm thinking is that is what they do. Dahil ang mga Romans meron tinatawag na goddess of blood, goddess of war, si Bilyona. And they feast on blood. Yan yun. So I hope clear na sa atin ang tungkol sa dugo. Wala na yon.
Ang tungkol sa grape, wala na yun. At clear na rin sa atin ang unleavened bread. Andyan ang mga priest to explain. Now, another thing. Nung panahon ng mga Israelites noon, hindi naman sila naghugasan ng kanilang mga paa. Pero sa panahon ng Messiah, just before they eat, hinugasan ng Messiah ang paa ng kanyang mga disciples. If my memory serves it right, it's before they eat. Check nyo na lang kung if it is before o after nilang kumain. Basta on that same event. Sabi ni Pedro, hindi pwede na ako ang huhugasan mo. Ako dapat ang maghugas ng paa mo. Pero gusto magbigay ng Messiah ng halimbawa. An example of humility. Yun lang naman po ang ibig sabihin nun, walang iba. Huwag na nating dadagdagan ng libadura. Pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba sa kapwa. Yun lang naman ang ibig sabihin nun sa paghuhugasan ng paa. So therefore, you have to do it. We have to do it. Maghuhugasan tayo ng mga paa. So alam na nyo hindi ko na iisa-isahin. Anong dapat nakahanda? Hindi planggana na maliit. Tuwalya. Pamunas. So yan po ang pinaka-essence ng celebration of the Passover. The following day is the feast of unleavened bread. Kapiestahan. So kumbaga, ang first day is the Bisperas, the following day kapiestahan yon. And extended ang celebration. So, itong kapiestahan ng Feast of Unleavened Bread, magkakaroon tayo dyan ng convocation. Mag-ipon-ipon. So sa akin is, kung pumunta kayo sa House of Prayer ng gabi, doon na kayo magpapaumaga until tomorrow for the celebration of this Feast of Unleavened Bread. Magkakaroon ng convocation. Yung ibang details, mga priest na magbibigay. I'm just giving the framework. And on the last day, magkakaroon tayo ng another convocation bago maghiwa-hiwalay. So, I mean, ganito, hindi po tayo mag-i-stay ng one whole week ulit sa loob ng House of Prayer. Uuwi tayo. Then babalik na lang tayo on the last day for a holy convocation. So yan po ang basis ng ating celebration of the Feast of Unleavened Bread. So mamaya, further clarifications na lang tayo pagdating sa ating question and answer. Okay. So for my next topic, may nakalimutan ba ako? Bro Dats, can you give me another agenda please? Baka may makalimutan ako, pero ang alam ko is this is about the Passover. QAC Passover lang po. Passover lang, right? Opo. Okay. And then, gusto niyo pong i-discuss yung voice clip o hindi? Okay. May voice clip na na pinalabas ako. Pakinggan niyo na lang 'yun. Pagpasapasahan na lang ninyo. You can pass that even to your relatives kahit hindi natin kasamahan because that is for everyone. Ika nga, Pilipino daw. O basta Pilipino at butante, ikalat ninyo yan. We need that.
So pag pinakinggan nyo yun, it's about the two witnesses. Kasi I had this revelation, something is revealed sa akin na kapag itong babaeng may spirit ni Jezebel ang nanalo at naupo dyan sa Malacanang, mapupulbos tayo. Didikdikin tayo ng two witnesses. Dahil gagamitin tayo ng babaeng yan. Dahil sip-sip yan sa mga Europeans at saka mga Western powers. Nakita natin yan, nabilanggo lang noon si De Lima. Siya na ang nagpadala ng kanyang video report sa saan ba yun? United Nations ba yun? Pinadala niya kung saan. Kumalat yun eh. Hindi na binigyan ng kahihiyan ang ating bansa. So sip-sip talaga yan. Yung babaeng kandidata na yan. And I have explained, alam ko sa inyo, marami sa inyo ang mga BBM. I have nothing personal against that person. Sabi ko sa inyo noon, ayaw kong panghimasukan niya na politics. Although dami nagtatanong sa akin noon, sino ba? Sino? Sabi ko, hindi naman tayo inclined to local politics. But since this involves the two witnesses and for our safety, kailangang linawin ko sa inyo. And there is this revelation, so I am forced to speak. Otherwise, kung wala yan, hindi ako magsasalita. Nasa inyo na yan, sinong pipili yung kandidato. Pakinggan nyo na lang po ang voice clip. Pinaliwanag ko na doon. Di ko natatalakayin dito. Pakinggan nyo yun. Para hindi kayo mandadaan sa 1,000 nabili na ang boto. Don't do that. Don't do that. Ang 1,000, 3 days nyo na lang yung pakikinabangan yan. Wala na yan. Pero yung pinili ninyo, 6 na taon kayong parurusahan or even beyond ang epekto niyan. So, huwag nyo ibibenta ang inyong prinsipyo. And gusto ko lang malaman ninyo na itong digmaan ng Russia at saka ng Ukraine, that is an introduction. Pag hindi naawat yan, that can switch to a full-blast Third World War. Dahil, bakit ko nasabi? Hindi kasi minor eh. Kung ang nag-aaway ay parehong nasa loob lang ng Shemite sa kapwa Shemite, pwedeng maampat-ampatan yan. Madali yan. Maayos. Pero kapag ang involved is another European na, more so, ang Crimea na katabi ng Ukraine is nasa Black Sea. Kadikit lang yan. Crimea, Ukraine. Parang appendix ang Crimea. Ang Crimea, nabawi na ng Russia. Black Sea po is the boundary, diyan dumadaan ang boundary mula sa pababa, mula sa Ural Mountain, the Rafah Mountain sa Bible, sa Book of Jubilees. Rafah Mountain, pababa sa Azov Sea, from Azov Sea to Black Sea, then to the Mediterranean. Iikutan ang Lebanon, ang Turkey at Lebanon. That's the boundary of the Shemites. At ang pinag-aawayan ngayon is mismong dinaanan ng boundary na yan. Katabing-katabi o mismong eksakto dyan. Crimea. Nakuha na ng 2 witnesses. Ng isang witness. Russia, nakuha na yon. Niya na. What you call this? Na-i-annex niya na sa Shemite territory. The annexation of the Crimea. Nagwala ang buong Japhethite countries. Galit na galit doon sa Crimea na yun. At ngayon, itong Ukraine, talagang, kaya ako nagsasalita kasi pinapaulanan ng napakasamang intriga, propaganda ang Russia. I could not accept that. Knowing kung ano ang Russia. But here is the truth sa mga hindi nakakaalam. Huwag po kayong magpapadala, huwag po kayong magpapaantig damdamin
dito sa mga napapanood ninyo sa YouTube o kung ano pa mang sources yan, Kesyo massacre daw, massacre. War crimes daw, war crimes. Genocide daw, genocide. Dahil pinagpapatay daw ng Russia, pati mga bata. Dami mga pictures, mga pinapakita. Oh. Kung hindi mo talaga alam, ang pinakaugat, magagalit ka sa Russia kahit ikaw ay nasa loob din ng covenant. Magagalit ka. At ang pinangangambahan ko, ay baka meron sa inyo dyan, ang masutsutan na naman ng kabilang mga kuratong, mga kura-kura. O tingnan nyo, turo ni OHC. Two witnesses Russia. O tingnan mo, genocide ang ginawa. Huwag po kayong magpapadala sa mga ganyang propaganda. Dahil itong mga Western na to, ginamit ang religion, ginamit ang doktrina, ginamit ang Tiyanismo para tayo ay iligaw. Sa puntong ito, huwag magpapadaya. Ito ang totoo. Ang Ukraine po ay talagang bahagi yan ng USSR. Yung Soviet Union, kasama po yan. With the collapse of the Soviet Union, nung nag-collapse yun, kung hindi ako nagkakamali, 1951, correct me if I'm wrong na lang, mahinat kasi ako pagka numero na ang pinag-uusapan eh. But around that time, itong Ukraine ay nagsarili na nang sila ay maging independent na bansa. So, kumbaga nag-declare ng Independence Day. Hindi na kami kasali, independent na kami from Russia. Pinayagan po yan ng Russia. Okay, sige, okay lang kung gusto ninyo na maging sihiwalay na bansa. Pero may mga condition. Among this condition, agreement, 3 ang kailangan nating tingnan. Una, kayo ay kailangang maging neutral na bansa. Ibig sabihin, huwag kayong magpapasutsut dyan sa Western powers. Yan ang unang kondisyon. Huwag kayong magpapasutsut. Huwag kayong makikipagkunay. Dahil manganganib ang mainland Russia. Dahil katabi lang yan ng mainland Russia, sabi ko nga, part yan ng Russia talaga. Pangalawang kondisyon, hindi kayo dapat maging militarized. Hindi kayo pwedeng maging military power na bansa. So huwag kayong mag-missile dyan. Huwag kayong gagawa ng mga weapons ninyo. Huwag kayong gagawa ng mga biolab ninyo dyan na intended upang gamitin sa isang digmaan. Yan ang isa na kondisyon. Pangalawa pala. Ang pangatlong kondisyon, huwag kayong sasama makikisapi sa NATO, ang North Atlantic Treaty Organization, yung military defense yan ng mga Japhetites. So 3 kondisyon, maging neutral, non-militarized, at saka huwag sasama sa NATO. Dahil kalaban ng Russia ang NATO. Ngunit ang 3 yan ay lahat nilabag ng Ukraine. So nakita na ninyo ngayon ang rason bakit ginawa itong pandigma, bakit sila dinigma ng Russia. Anong nasusulat sa Bible? Ang 2 witnesses ay nakahandang magbuga ng apoy upang tupukin ang sino man na magtatangka na sila ay kalabanin o saktan. Maliwanag yan. Paulit-ulit ko yan sa 2 witnesses. At maiintindihan nyo itong nangyayari na to kung napanood nyo rin ang World Territory Series dahil ang Crimea at Ukraine ay dinaanan mismo yan ng boundary ng Semite territory. Ngayon, nilusob ng Russia ang Ukraine.
Nung nilusob ng Russia ang Ukraine, sul ang Western powers. Sige, labanan mo, bigyan kita ng ganitong armas, ganito, ganun. Pero anong sabi ng Russia sa simula? Titigil kami, basta bumalik lang kayo doon sa kasunduan, neutral kayo, huwag kayong magtatangkag sumama sa NATO, at huwag kayong militarized. We will back off. Matino na kausap ang Russia. Pero hindi eh. Itong hudyo-hudyuhan na Zelensky na presidente ng Ukraine, para malaman nyo, hudyo-hudyuhan po yan, ay nagmayabang. Lalabang kami, tulungan nyo kami. Tawag siya ng tawag sa mga Western countries, tulungan siya. At ginamit din nga siya ng mga Western countries. Supplyan ka namin, pero ang totoo, hindi naman talaga siya pwedeng tulungan ng NATO dahil hindi siya member ng NATO. In short, inilalagay lang siya sa alanganin. Ang purpose naman itong mga Western countries na to ay para konsumihin ang Russia. Yun lang ang gusto ng mga to eh. So what happened? Nagkaroon ng digmaan. Pinupulbos ni Putin ang Ukraine. At itong issue tungkol sa massacre, hindi po Russia ang may gawa niyan. Magaling magdrama ang mga Japhetites. Sub-organization ang gumagawa niyan, hindi ang armed forces ng Russia. Tingnan nyo, itong sa Bucha. Nung umalis na ang tropa ng Russian soldiers, sumalakay itong organization na pinagagalaw ng mga Japhetites at sila ang nagsagawa nitong massacre na to. At inireport nila sa buong mundo na ang may gawa ay ang Russia. Hindi po. May mga lumalabas ng mga mga ebidensya dyan. Na parang ISIS group. Hindi ISIS, pero parang ISIS group ang gumagawa. Just like ISIS. Sino ba ang nag-put up ng ISIS? Sino ba ang nagsimula niya na organization na yan? Diba, Amerika din lang naman. Ganyan din lang naman ang ginagawa nila sa Ukraine. That is what they are doing. Serpent talaga. At grabe sila makapag-propaganda. Kaya lalong napipikon si Putin eh. Ngayon, hindi pa sumasawsaw ang China. Kasi ang China, pag nakita nilang gipit ang Russia, doon pa lang sila iintra. Pag umentra na talaga na direct fighting ang mga Western, gumagamit na ng malalakas na sandata, iintra si Russia, iintra si India. Iintra si China at saka India. Pag umentra si China, sama-sama na yan. Pakistan, Iran, etc. Dahil ang kalaban nila ay hudyo-hudyuhan si Zelensky. So nakita na ninyo. Ngayon, anong kinalaman yan dito sa ating bansa? Sa local politics natin. Itong babaeng kandidata na to na may espiritu ni Jezebel, Bicolana, kandidata para presidente, o alam na ninyo yan. Tuta ng mga Kano, tuta ng mga European. Kapag yan ay nanalo, para na rin tayong nagkaroon ng presidente na European dito sa ating bansa. Anong mangyayari? Hindi ba't kalaban ng Western itong China? So kung hawak ng Western ang presidente natin dito sa ating bansa, gagamitin ang ating bansa upang gawing style Ukraine, tayo ang ipapain, tayo ang isasabong sa China. Nakuha nyo? And that is their plan. Yan ang plano nila. Hindi lang nila magawa kay Duterte dahil hindi uto-uto si Duterte. Itong babaeng papalit. Ewan ko kung anong nagugustuhan ng mga yan. Mga tao dyan.
I don't know. Hindi lang tuta ng West. Tuta ng mga pari. Kandidata ng simbahan yan eh. Kaya nga ang mga posters yan hanggang sa loob ng simbahan meron. Tapos ibubuto ninyo. Para na rin kayong nagbigay ng authority sa kalaban natin upang tayo igilitan sa leeg. Parang kayo na rin nagbigay ng labaha doon na gagamitin sa atin para tayo gilitan. At all cost, hindi dapat manalo yang si Leni. Yan ang pagtulong-tulungan natin. Hindi siya dapat manalo. Hindi pwedeng manalo si Lugaw. Manganganib ang buong bansa. Ilalagay niya sa kompromiso dahil lang sa pagkasip-sip niya sa Amerika at sa Western powers. And that was the revelation to me. Kaya sabi ko, ayoko sana talaga from the very start, ayoko makisawsaw sa local politics. Marumi. Sobrang dumi. Sabagay, kailan pa naging malinis ang politics? Kahit sa geopolitics, napakarumi. Sa global, sa international, napakarumi. Pero at least sa sarili nating bakuran, huwag na nating hayaan ng mga ganyan. Panalo or batalo, let us go for what is right. Ngayon, marami sa inyo nag-iisip ng BBM. Walang problema. Hindi naman ako galit kay Apo Lakay. Alam niyo yan. Ipinagmamalaki ko yan. Si Apo Lakay. Pero, ibang usapan yung magiging presidente, si Bongbong. Number 1, wala siyang alam sa geopolitics. Hindi niya alam yun. Number 2, hindi niya alam ang principles of foreign policy making. Hindi niya alam yun. Hindi naman siya nag-aral ng Polsci. Short-term courses lang ang tinapos ni Bongbong. Number 3, experience ni hindi siya, I don't know, kung naging senador ba yan? Hindi ko yata alam. Parang wala akong nabalitaan kung naging senador yan. Well, assuming kahit ganun. Wala naman akong naalalang bill, significant bill na nagawa niya kung naging senador man yan. Congressman lang yata. I don't know. Then, naging presidente kunwari kasi talagang siya ang nangunguna ngayon. Naging presidente. Ngayon, habang nakaupo dyan sa Malacanang si Bongbong, anong gagawin nito mga dilawan? Batuhin si Bongbong. Batuhin ang Malacanang. So anong pagkakaabalahan ni Bongbong? Saluhin at gumanti. Yan, hanggang sa matapos ang buong turno. Ano mangyayari sa atin? Wala. Dapat mag-isip kayo. Asa-isa wala akong masamang tinapay kay Bongbong. He's a good person. Kaya lang ang sitwasyon niya ang hindi maganda. Isa pang drawback problema kay Bongbong. Isa sa ipaglalaban niya at pagkakaabalahan niya ay itong pagbawi ng mga binawi sa kanila ng PCGG. Di ba't sinequester ang mga property nila ng PCGG? O yan ang pagkakaabalahan niya para mabawi. At the end, titingnan nyo, itong dalawang nag-uumpugan ng bato sa politika, islaban yan ng dalawang pamilya. Si Leni, ang ipinaglalaban ay ang laban ni Cory. Yan ang pinaglalaban niya eh. Kaya si Duterte gusto niyang pabagsakin. Si Bongbong ang ipinaglalaban is yung interest ng kanilang pamilya. Hindi niyo ba nakikita? Tingnan nyo, ang mga nagbabalitaktakan ng mga pro-Bongbong, pro-Leni. Ano ang issue? Pinaglalaban nila, pinag-aawayan nila ang away ng pamilya ng Marcos at Aquino. Kuhangko. Yun ang pinag-aabayan nila eh. Hanggang ngayon ba naman, yun pa rin ang pagpipilian natin? So kung akong tatanungin ninyo, hindi ito popular na kandidato, but this is what is, seems to me, hindi ko kayo didiktahan. Pero kung ako'y tatanungin ninyo, what will be my advice? I will go for Norberto Gonzales. Anong rason? Number 1. Si Norberto Gonzales ay neutral.
Wala siyang pakialam dyan sa mga Marcos wealth na yan. Hindi yan ang ipinaglalaban niya. Although, kung talagang makukuha, cooperative siya na makarating sa mga tao. Number 2, wala siyang masamang tinapay sa mga dilawan. So walang rason ang mga dilawan para kalabanin itong si Norberto. Anong i-issue ng mga dilawan kay Norberto? Wala. Ano naman ang i-issue ng mga Marcos laban kay Norberto? Wala. Wala, malinis yung tao eh. So, kung walang pwedeng ibato ang anumang panig laban sa kanya, makakapagtrabaho ba bilang Pangulo? Makakapagtrabaho ba ng matino? Yes, may peace of mind siya eh. At kung makakapagtrabaho siya ng matino, magiging productive? Yes, productive. Kaya ba ang trabaho? Yes. National security po ang expertise ni Norberto. Alam niya kung paano i-handle ang mga conflict sa ibang bansa. National Security Advisor ka pa ng presidente, 2 presidente eh. Kaya lang, hindi naman daw siya pinakikinggan eh. Pero pinakinggan ko lahat ang sinasabi niya. Very, full of wisdom. And he agreed with me nung sinabihan ko siya. Para manalo ka sa enemy mo, hindi ba dapat ang pinakamaganda is gawin mo siyang kaibigan? Yeah, I agree with you. Hindi naman talaga natin kaaway ang China. Bakit kailangan natin digmain? Manny Pacquiao, pag nanalo daw siya, gigirahin niya ang China. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Para siyang nagsisuicide niyan, idadamay niya pa ang hukbong sandatahan, libu-libong mga ang ipapamasaker niya. Wag nang magsasayang ng bala ang China sa atin. Sa ekonomiya na lang tayo ipitin, gutom tayo. Yan ang totoo. O anong maipaglalaban niya? Akala niya, tutulong ang Amerika sa atin? Tutulong ang mga Western powers sa atin? Kasi pareho sila ni Lenny, sip-sip sa Western eh. Tutulong ba? Hindi, dahil naghihingalo na rin ang ekonomiya ng Amerika at saka ng Europe. Naghihingalo. O anong itutulong? Kung tutulong talaga sa atin ng Amerika, sana noong pa eh. Anong itulong sa atin ng Amerika? Itong mga development, economic development sa atin dito, hindi po Amerika ang may gawa nito, China. O tingnan nyo, mga negosyante na nagdala ng ekonomiya natin. Mga bangko na nagdala ng ekonomiya natin. Hindi ba't mga Chinese yan? Hindi nyo ba napapansin? So, these people are so ignorant kung ano ang reality. Lenny, European candidate. Magbungbong ka, wala nang magagawa kundi i-depensa ang sarili niya laban kay Lenny. Dahil hindi yan tatantanan ng mga dilawan. Go for a neutral person. Kasi para namang baliw itong mga dilawan kung kakalabanin nila si Gonzales na wala namang masamang ginawa sa kanila. Wala silang rason eh. Para silang mga baliw niyan. Competence. Very competent. So sa akin, I don't impose sa inyo. Pero kilala nyo ako. Ang pinaandar ko is righteousness. Hanggang sa selection ng tao. Sa atin sa loob ng kawan. Righteousness. More so sa gobyerno. But I had said before, ayoko sanang pakialaman at influensyahan kayo in any way pagdating sa local politics. Dahil I hate local politics. I hate that. Napakarumi, sobrang dumi. Pero dahil kapakanan na natin ito, and it has been revealed to me, kailangan kong iparating sa inyo. At nasa sa inyo na ang desisyon. Remember, we are under one covenant. One voice, one shepherd, one command. But this time, I don't impose it as a command sa inyo. No. But let the wisdom of the covenant be upon you.
Win or lose. Help it out. Dahil tandaan natin, kakaunti lang ang tauhan ni Joshua noon. Muog, malaking matibay, matatag na fortress ang Jericho at lahat ng kaaway sa paligid nila. But because of the covenant, naging successful sila. Tandaan natin, hindi pa tapos ang gawain. Around 2,000 pa lang tayo na secured sa loob ng covenant, ang iba nalalaglag pa. How can we stand kung ang ilalagay natin sa pwesto diyan ay ang titiris at dudurog din lang naman sa atin? We need somebody na nag-commit na tayo ay ipagtatanggol. We need somebody na nag-commit na tutulong sa atin. And here is the revelation. Pinarating ko na sa inyo. Nasa sa inyo na yan, mga kapatid. I give you the freedom, but I pray na wisdom ang pairalin ninyo. Yan lang po, mga kapatid. Magandang gabi. And be blessed in the name of Abba Yahweh and King Yahweh Shai. Back to you, MC.